baka mabudol na naman at magalit yung mga sundalo sapagkat walang malinaw na pagkukunan. Yun nga, plus the fact, Almar, na nasa deficit spending na ang gobyerno ng Pilipinas for this year. Anong ibig sabihin niyan? Gumagastos tayo ng walang pera, ng walang pondo. Halos 600 billion na ang ginagastos natin, kailangang utangin ng gobyerno para mapunan yung inallocate nila for 2025 GAA, no? General Appropriations Act. So, meron ka ng pagkakautang na almost 600 billion, meron ka pang 1.7 trillion plus na utangin para mapunan yung binabalak mong gastusin sa 2026. Ito na sinasabi ng mga matatanda eh. Hindi na tayo natutong mamaluktot sa ating kumot. In other words, we're spending more than what we are earning. Ang base pay ng ating mga sundalo. Sa tingin niyo po sir, saan kukunin yung pondo para dito? Kaya yung sinulat ko noon eh, sabi ko sana naman kaya ang bulsa kukunin ito unless merong mga maleta na nasa tabi na pwede lang pagkunan, no? Because number one nga, you do not promise anything or you do not pronounce anything publicly, especially government spending, unless it is within the context of what has been passed or to be passed by Congress, no? Kasi tiningnan ko kaagad nung sinabi niya, dahil magandang balita eh, especially magbe-benefits mga sundalo natin at pulis, no? But there is nothing in the 2025 General Appropriations Act, wala sa 2026 National Expenditure Program or even the House version ng General Appropriations Bill, no? Na hinihimay ngayon sa Senado, anything about allowances. So ako, ang warning ko lang noon, baka mabudol na naman at magalit yung mga sundalo sapagkat walang malinaw na pagkukunan. Yun nga, plus the fact, Almar, na nasa deficit spending na ang gobyerno ng Pilipinas for this year. Anong ibig sabihin niyan? Gumagastos tayo ng walang pera, ng walang pondo. Halos 600 billion na ang ginagastos natin, kailangang utangin ng gobyerno para mapunan yung inallocate nila for 2025 GAA, no? General Appropriations Act. So, meron ka ng pagkakautang na almost 600 billion, meron ka pang 1.7 trillion plus na utangin para mapunan yung binabalak mong gastusin sa 2026. Ito na sinasabi ng mga matatanda eh. Hindi na tayo natutong mamaluktot sa ating kumot. In other words, we're spending more than what we are earning, which is a no-no even in kahit sa sarili natin, no? Sa tayo, halimbawa, saan ka, wala nang laman yung pitaka mo pero gusto mo pa rin gumastos. Hindi tama, hindi makatwiran. So ako'y nababahala lang. I just hope the President can make miracles, no? Kasi, you're talking of over 2 trillion pesos na kakulangan sa pera mo, tapos mangangako ka ng increase. At isa din sa pinagtataka ng ating mga netizen, Sir Jay, yung timing ng hakbang ng ating Pangulo. Kasi nga, nung mga early days ng administrasyon, puro travel. Tapos ngayon meron na may nakikita na yung ating mga netizen na pumupunta na, bumibisita na sa mga units ng mga sundalo. At ngayon nga ito may pangako na base pay na tataasan para sa mga uniformed personnel. Considering na mainit yung pagbatikos or inuulan ngayon ng pagbatikos ang kasalukuyang administrasyon, Sir Jay. Ang talagang kwentado riyan, simple lang. He's buying loyalty, no? Namimili ng loyalty ang presidente kasi kinakabahan siya na anytime biglang bubulaga sa mukha niya yung nagpatong-patong na galit ng mamamayan
And remember, under the Constitution, malinaw ang sinasabi niyan that protector ng mga taong inabuso ay ang sandatahang lakas ng Pilipinas. So, how do you check that? By promising heaven and earth. Hindi lang promising, suborno talaga, parang susuhulan mo, no? Marami na tayong narinig na mga suhulan sa mga general nitong nakalipas, no? I just hope they are not true, pero malakas ang ihiging niya nung nakaraan na tawag nito, nangyari yan, no? So, kailangan mag-ingat siya sapagkat hindi biro yung nangangako ka ng para kang nananaginip ng gising, no? Sir Jay, isa na lang bago ko balik kay Partner Admar. Yung 500 pesos na Noche Buena ngayong Kapaskuhan, kasya ba, Sir Jay? Alam mo, simula nung nilabas yun ng acting ba o acting nakalihim ng trade and industry, hindi ko alam kung saan siya, kasi sabi niya, may 4 na anak, nag-asawa, so 6. O ano ba yun? Ganun ba yung kwenta niya? O mag-asawa at saka 2 anak? 4 na pamilya. 4 na tao sa isang pamilya. Ibig sabihin mag-asawa plus 2 anak. Alam mo, ako hindi ko naman kinakaya. Ako'y namamalengke araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, no? Matay ko mang isipin. Kaya nga, nasabi ko na nga, may diferensya ba sa utak itong secretary na ito, kasi hindi mo talaga kasi ang sinasabi niya, kung isang tao, sobra-sobra yun. Pero kung pamilya, 4, kasi tingnan mo kahit na yung Ricardo sinasabi niya, kahit mabili mo yan, gagastos ka pa rin ng panggatong, especially yung mga nasa syudad. Walang libre sa syudad pati hangin binibili. So, I don't know. Pero kung 1993 ang pinagbasihan niya, kung doon siya pinanganak, at yun ang nakagis na niya na sobra-sobra pa yung 500, baka rin po pwede. Pero kung sinasabi mo ngayon, sibuyas na sibuyas lang ngayon, napakamahal na maliban na lang kung meron siyang tanim talaga. Ako, wala akong problema riyan, no? Dahil sa Bisaya, pwede bisagsaging, basta labing-labing, no? Kaya mong palipasin. Tsaka dito, walang luho dito, Noche Buena kahit maglaga ka ng saging, okay lang. Sanay kami sa ganong buhay. Pero yung meron siyang mga binigay na ham, kung ano-ano pa yung mga Ricardo, bumalabs yun, Almar. Opo, siguro bilang panghuli na lang na topiko, Manong Jay, ano po yung masasabi niyo po doon sa nabanggit po ng Ombudsman ngayon na kaya daw nabuo nga itong ICI ay dahil inactive, hindi kumikilos daw yung unang Ombudsman. So ibig sabihin, ano lang pala itong ICI nito after nito kasi active na raw yung Ombudsman, mawawala na lang ito, nagsasayang lang tayo ng oras at panahon. In fact, mas makapangyarihan pa nga and almost same or mas makapangyarihan pa ang kapangyarihan ng Ombudsman nga dito sa ICI. Kasi after nitong ICI, mag-iimbestiga din ang Ombudsman pala, Manong Jay. Alam mo, ang tawag ko nga rin, Executive Commission on Infrastructure. Hindi investigation. Kasi obvious naman na ito ay isang tangkang pagtatakip, Admar, no? Nakita mo nga ano ba, napakalinaw nung sinabi ni Babe Singson, no? Ayaw niyang maging kasangkapan sa sa pagpapaganda ng imahe ng mga personalidad dyan sa tabing ilog, no? Alam naman natin, unang-una, wala talagang ibang purpose ito, but to, anong tawag nito, temper yung mga expose na lumalabas. Una, mula kay Vice President Sara Duterte, nung sinabi niya, 2 lang may hawak ng kapangyarihan sa budget, si Romualdez at si Saldico. Pangalawa, ano pangalan ito? Pumutok na yung mga scam
sa anong pangalan nito. Kasi ang problema rito, nagyabang ka na ikinapahiya mo. Ang tinutukoy ko rito yung mga pagyayabang sa SONA. Una, sinabi niya, meron siyang 5,000 flood control and there are thousands more na patapos na. O diba sa SONA? Sino bang nasabi niyan? Si Ferdinand Marcos Jr. Pagkatapos dumating yung bagyo, dumating yung bagat, nalubog ang Metro Manila at Greater Manila area, including Southern Luzon and Central Luzon. Anong dinahilan niya? Hindi nandyan yung mga flood control. Na-overwhelm lang ng dami ng tubig at saka nabangga ng vapor yung flood control. Yun ang mga palusot. Sumunod, nung malala na, hindi na talaga mapaliwanag, ang sinabi niya, hindi, gagamitin natin yan tubig. Dahil marami ang pangangailangan ng tubig na pinagtatawanan na ng mga may konting utak yung kanyang mga sinasabi. And then finally, nung talagang putok na, dahil alam na ng buong mundo na grabe ang nakawan, pandarambong sa flood control, napilitan na silang gumawa ng estilo na kunyari, bibisita siya doon sa lugar na walang flood control at kunyari, lalabas na ibinulgar niya na natagpuan niya. Napatunayan niya na merong mga ghost project. In the first place, yung kanyang sinabi sa SONA was already a ghost. Multo na yung sinabi niya 5,000. So to justify that, pumunta siya sa Bulacan, sabi niya, wala nga kahit nakabilya, kahit nakalobla. Alam mo, ginagawa mong tanga Pilipino, Mr. Marcos. Hindi naman tanga ang Pilipino Obviously, so anong nangyari? Ngayon lumabas, na grabe, hindi lamang yung 421 ghost projects ang involved, kundi insertions which are illegal, unconstitutional, na sinasabi na ng Supreme Court ngayon sa nilabas nilang desisyon, at ang anak mo mismo, ang may pinakamalaking insertion, amendments, kasi ayaw ni Risa Ontiveros na salitang insertion, masakit daw yung nai-insert, it's too big to understand, no? Mahirap intindihin, napakalaki. Pagka lalo na pinalusot mo yan sa likod, no? Pagkatapos, anong pangalan nito? So amendments, kahit ano pang sabihin nyo, para pareho lang yan. Ito'y palusot. Ngayon, ang problema nila ngayon, sumabog na sa mukha nila itong palusot na ito, itong insertions na ito, nanganak na ng grabe katakot-takot na iskandalo, to the point that even World Bank is adamant, no, in giving us loan even at a very stringent interest rates, Admar. Opo, siguro bilang panghuli, mensahe niyo na lang po, Manong Jay, sa ating mga kababayan, lalo't 17 araw na lang, tama ba, ay Pasko na. At sabi nga ni pinalungkot daw yung ating Pasko dahil nga sa issue ng corruption po, Manong Jay, sabi ni Vice President Sara Duterte. Malungkot, kung sa malungkot. Pero tandaan natin, ang Pasko ay hindi lamang korupsyon. Maganda itong nangyayari, lumalabas yung mga katotohanan. Pero higit nating tandaan, although this is, anong tawag nito, ito'y kaugalian lang, no? Pero kung yung pakalilimiin at palalawakin, ito'y pagpapaalala sa pagsilang ng dakilang manunubos. Yan na kasi nakakalimutan, nagiging materyoso na tayo ng gusto. But more than anything else is, let us go back to, anong tawag nito, to our spirituality, na tandaan natin ito ay pagpapaalaala sa pagsilang ng dakilang manunubos sa mga sakripisyo ni Kristo nang sinugo siya ng Ama para iligtas sa katauhan. Kaya
Ang importante po rito ay let's commemorate it, let's celebrate it more than the anong tawag nito, yung kinang at ng mga kutitap na ilaw, kundi yung ating busilak na pananampalataya at pagdarasal. Importante yan. Kailangan natin yan. Maraming dasal sapagkat mukhang hindi na ho talaga kaya ng mga kasalukuyang pangyayari ang nangyayari sa Pilipinas. We have to pray and at the same time, kumayod po tayo ng gusto sapagkat walang ibang tutulong sa atin kundi ang ating sarili. Maraming salamat po. Magandang umaga. Maraming salamat si Ginoong Jay Sonsa, isang political commentator, veteranong broadcaster po. Nakausap po natin mga kapartner na kapanayam sa mga maiinit na issue ng ating bayan po sa kasalukuyan.